Praise the Lord sa opportunity na ipinagkaloob po sa akin na magbahagi po ng salita ng Panginoon. So ang atin pong pag-aaralan actually is yung lesson po na akin pong ipinahayag po doon sa Tanawan. Pero ito po ay puputunin lang po natin ng tatlo kasi medyo mahaba po ito. But I want to praise the Lord. Ano po kasi alam ko po ito po magiging beneficial para sa atin. So ang nakalagay po dyan is standing up for God. Na standing up for God. So samahan niyo po ako mga kapatid sa aklat po ng unang Timoteo. So 1 Timothy chapter 6 verse, actually babasahin po natin is verse 3 hanggang verse 11. So wala po dyan. No? So dito na po. Yeah. 1 Timothy chapter 6 verse 3 hanggang 11. Kung nakita na po natin mga kapatid, babasahin ko po ang sinasabi ng salita ng Panginoon at sundan niyo po ako sa inyo pong mga Biblia. Sabi po ng salita ng Panginoon, 1 Timothy chapter 6 verse 3 to 11, the Word of God says, "If anyone teaches a different doctrine and does not agree with the sound words of our Lord Jesus Christ and the teaching that accords with godliness, he is puffed up with conceit and understands nothing. He has unhealthy craving for controversies, for quarrels about words, which produce envy, dissension, slander, evil suspicions, and constant friction among people who are depraved in mind and truth, and deprived of the truth, imagining that godliness is a means of gain. But godliness with contentment is great gain." Verse 7, "For we brought nothing into the world, and we cannot take anything out of the world. But if we have food, clothing, with this we will be content. But those who desire to be rich fall into temptation, into a snare, into many senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. For the love of money is the root of all kinds of evils. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. But as for you, O man of God, flee these things. Pursue righteousness, godliness, faith, love, steadfastness, gentleness." Purihin ng Panginoon. Tayo'y manalangin. Aming dakilang Diyos, salamat Panginoon sa pagkakataong ito as we study once again your timeless lesson, Panginoon, para sa amin upang mamuhay po kami ng may kaluguran po sa inyo, O Diyos. Kaya sa oras pong ito, kami po'y naninikluhod sa iyong harapan. Nagsusumamo, Panginoon. Ang Santong Espiritu po ang siyang manguna sa amin. We know how important your word is to us. And we want to understand it according to your will, Panginoon. Kaya kayo po ang siyang manguna po sa aming buhay. Tulungan niyo po kami, not just to grasp the truth of your word, pero ito po ang humawak sa amin, Panginoon. At ito po ay maipamuhay po namin sa aming pong buhay. Salamat, Panginoon, sa opportunity ito. Purihin ka, O Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, ang naging title po, actually, ito po ay series, Standing Up for God. It would be a series. Ano po? Kasi po, ang pagtindig po natin para sa Diyos ay sa pamamagitan ng pamumuhay ng karapat-dapat para sa Diyos. Living worthy. So, connected pa rin po ito sa atin pong sa ating theme for the next year ng atin pong pagsamba sa Panginoon. So, meron po tayong tatlong bagay o tatlong aspeto ng ating buhay na kung saan ito yung dapat mahawakan ng salita ng Panginoon upang makatindig tayo para sa Diyos. So ito po yung ating pag-aaralan sa loob ng 3 linggo o 3 Miyerkules sa kalooban po ng Panginoon o doon sa mga pagkakataon ako po makakapag-exhort para po sa atin. And that is yung pong sa bahagi po ng testimonya ng buhay natin, bahagi po ng buhay pananampalataya natin, at bahagi po ng atin pong mga ginagawa para sa Panginoon. Okay, so first na ating pupuntahan ay yung ating pong testimony. Alam niyo po,
meron ako naalalang isang kwento na meron daw isang lalaki. Nakakita na po kayo ng taong barumbadong magmaneho? Ano po? Meron pong ganon. Ano po? Ano, may ganun po. So, isang araw, itong lalaking ito, so, ang bilis niya magpatakbo. No, kahit alanganin, umu-overtake siya, tapos papasok, wala siyang pakialam. Kung may matatakot na mga tao, wala, dire-diretso siya. So, dumaan siya sa isang pulis, at ang ginawa ng pulis, hinabol siya. Hinabol siya ng pulis. So, ito naman tao, hindi naman siya masamang tao, hindi naman siya kriminal. Ano? So, pinara siya ng pulis. At tumabi naman siya. So, sabi ng pulis, Sir, patingin naman po ng inyong lisensya. Samahan niyo na din po yung inyong ORCR. So, ipinakita nung driver, Sir, ito po ang aking lisensya. Ito po ang aking ORCR, sabi niya. Ay, sir, sa inyo pala po ito. Ano po? Sabi niya, bakit po? Akala ko po kasi karnap. Bakit paano niyo po nasabi? Kasi po yung inyo pong likod ng inyong sasakyan ay puro Bible verse. Pero kung magpatakbo naman po kayo, parang parang hindi ho magkatagma. Ano po? Nakakita na po ba tayo ng mga taong ganon? Ano po? Alam niyo ho kasi ang testimonya o ang bahagi ng testimonya ng tao, hindi po ito makikita o masasaklaw sa isang sitwasyon lamang o isang bahagi lang ng kanyang buhay. Our Christian testimony ay hindi po nasusukat kung isang beses tayo, halimbawa, sumama tayo doon sa Kagbalete na gift-giving tayo. Hindi po nun masasabi na yun na ang testimony na mapagbigay tayo. Tama po. Hindi ko masasabi na ang testimonya ko ay maganda kung nagbigay ako ng isang taon na paglilingkod sa Diyos, pagkatapos nito ay nagliwaliw na ako sa makamundong pamumuhay na ginagawa ng ilan. Hindi po ito ang testimony po natin. Alam niyo mga kapatid, ang testimonya po natin, ito po ay nasusukat sa kung ano ang karakter ng pamumuhay natin sa bawat sandali ng atin pong buhay. At isa pong paraan upang tayo ay makatindig para sa Panginoon at mamuhay para sa kanyang kaluwalhatian ay ang magpatuloy sa makadiyos na patotoo ng atin pong buhay. So ito po ang ating una pong pag-aaralan at una pong itinuro sa atin ng salita ng Panginoon. Alam niyo po itong talata pong ito, mga kapatid. Ito po ay ang pahuli o yung bang pangsarado ni Pablo sa sulat niya para kay Timoteo. Sabi nila, Pastor, hindi ba ang Timoteo ay sulat para sa mga taong magpapastor? Tama po. It is a pastoral epistle. Ibig sabihin, it is an instruction given to people na papasok sa ministeryo kagaya po namin ni na Pastor Terence, Pastor Marlon. Pero mga kapatid, kaya po ito ibinigay kay Timoteo at sa mga pastor upang magbigay ehemplo kung papaano mamumuhay ang bawat isang Kristiyano sa kanyang paglilingkod sa Diyos. So ito po ay para sa ating lahat. Ano po, hindi lamang po ito para sa pastor, kundi ito po ay para sa atin lahat. So paano tayo mamumuhay? Alam niyo po ang pamumuhay natin, of course, is characterized by actions. Kaya ito pong ibinigay na talatang ito, makakakita tayo ng dalawang action sa verse 11. Makikita natin sa verse 11. Ang sabi po dito, But as for you, O man of God, flee from these things and pursue. Okay? Flee and pursue. Ito pong dalawang action na ito ang magpapakita kung papaano tayo mamumuhay. Sapagkat ang atin pong pamumuhay ay nakikita sa kung ano ang tinatakbuhan natin o nilalayuan natin at kung ano naman ang hinahabol natin. Okay, again, ang atin pong lifestyle will be characterized by the things that we flee away from and the things we pursue after. Okay? So sabi po ni Apostol Pablo kay Timoteo, but as for you, O man of God, para sa iyo, isang Kristiyano, layuan mo ang mga bagay na ito. So paano ba yung paglayo? Ano ba yung paglayo? Ang sabi po dito, flee
means to escape from danger or threat or undesirable situation. Ibig sabihin daw po ng flee ay pag-iwas sa isang bagay na kung saan ikaw ay mapapahamak. Okay? Hindi po tama yung kanta. Labanan natin ang tukso. Sino pa nakakaalam nun? Hindi na yung mga bata dito siguro hindi na naaalam yung kantang yun. No? Yung sabi, labanan natin ang tukso na siyang sumisira sa pagmamahalan, sabi ng kanta. Pero hindi po. Pag tayo'y makikipaglaban sa tukso, kung ang palagay natin na ang tukso ay isang maliit na bagay na kaya natin banggain at pagtagumpayan, mga kapatid, nagkakamali po tayo. We are commanded to flee. Takbuhan po natin, kagaya kung papaano po tumalon sa bintana. Si Joseph the Dreamer, nung siya po ay inaalok o tinitempt nung asawa ni Potiphar. Ganun pong aksyon ang tinatawag po sa atin. Okay? Flee. Huwag po tayong magbabad sa mga temptation. So ano po yung ating tatakbuhan? Sabi po sa verse 3, we have to flee from false teaching. Verse 3, basahin po natin. 1 Timothy chapter 6, verse 3, if anyone teaches a different doctrine that does not agree with the sound words of our Lord Jesus Christ and teaching that is not according to godliness. Yan po ang false teaching. Anumang katuruan sa buhay natin na ating maririnig na hindi sang-ayon sa katotohanan, sa salita ng Diyos, at hindi nagpo-produce ng godliness, ito po ay false doctrine. Brothers and sisters, tayo po'y namumuhay sa mundo, nababad po tayo sa false doctrines. Minsan po iniisip natin, ay, ang false doctrines ay yung katuruan ng ibang relihiyon o nagtuturo sa church. Doon lang tayo nagiging mapagbatsyag. Teka, tama ba itong itinuturo ni pastor? Baka mamaya, false doctrine na to. Alam niyo ho, mas maging maingat tayo pag nasa labas na tayo. Kasi yan po ang breeding ground ng false doctrines. Kaya po kailangan natin mag-ingat sa mga bagay na kinukonsume natin. Alam niyo po ang social media, yan po ay kinukonsume natin. Okay? Pag po tayo ay mas babad sa doctrines ng mundong ito po ang mas pupuno sa atin. Kaya kahit hindi po natin gusto, minsan ito yung nagiging default natin na sagot. Default na ideas na ginagawa natin pag tayo pag tayo sumusuot sa problema. But the word of God is clear. We have to flee from these things. Mga bagay na hindi patungkol sa Diyos. Okay? The word of God, ito po ay tayo po ay wino-warn ng salita ng Panginoon time and time again. Pinagalitan po ni Pablo, nagalit po si Pablo sa mga taga-Galacia. Ang sabi niya, "O foolish Galatians, who has bewitched you?" Sino ang nakapanlinlang sa inyo? Sino ang nakapandaya sa inyo? Ang bilis niyo namang bitawan ang salita ng Panginoon because false doctrines is alluring sa atin pong laman. Kaya nga po ang sabi po sa first point po natin or sub-point natin is flee from temptation of fleshly works. Ano po? Kasi po, false doctrine will arouse our flesh. Kaya sabi sa Ephesians chapter 2, we are dead in our trespasses and sins. According to the pattern of this world, according to the prince of the power of the air, who is working in us to indulge our flesh. Kinikiliti nito ang pita ng ating laman. Ina-arouse nito ang kayabangan ng ating buhay. Kaya ganyan po ka-dangerous ang false teachings. Hindi natin minsan nalalaman na ito ay naglalayo sa atin. Kasi yan po ang design ng false teaching, false doctrines. Inilalayo nito tayo sa katotohanan ng Panginoon. Ano po ang nagiging produkto nito? Sabi po ng salita ng Panginoon. Okay.
Bakit kailangan nating umalis mula dito? One is it produces pride. It produces pride. Ano po ba yung pride? It is an inflated view of oneself resulting to a lower view of God and others. Yan po ang problema natin sa pride. Minsan, pag sobrang taas ang tingin natin sa ating sarili, sobrang bilib natin sa ating sarili, mas magaling pa tayo sa Diyos. At dahil mas magaling pa tayo sa Diyos, lalo na ang tao. Tingin natin tayo na ang pinakamagaling. Hindi natin kailangan ang pagkukorek ng ibang tao. Hindi natin kailangan ang lovingly na pagre-rebuke ng ibang tao. Kasi ang gusto natin, kung anong sinabi ko, yun na. Okay? It is one of the greatest sin na pwedeng bagsakan po ng isang pastor, ng isang leader. Alam niyo po, pag wala na siyang pinapakinggan kundi ang sarili niya, at walang ibang mas magaling kundi ang sarili niya. Pero ito po ay pwede ring mangyari sa kahit na sinong Kristiyano. May kilala po ako. Dahil sa sobrang taas ng tingin niya sa sarili niya, kahit yung pastor niya, hindi na niya pinakikinggan. Kaya niyang sigawan at murahin harap-harapan yung pastor niya na ibinigay sa kanya ng Panginoon para maging spiritual leader niya. Ngayon mga kapatid, sabi po ng salita ng Panginoon, if there is pride in us, ano po kasunod? Envy. Envy. Ano po ang envy? Ito po ay yung panibugho sa mga bagay na meron ng ibang tao pero wala ka. Gusto mo makuha yon at kalimitan, ayaw mo makuha nila. Okay? Kaya dahil mas mataas ang tingin mo sa sarili mo, ang gusto mo dapat mas deserving ka sa magagandang bagay na nakikita mo sa kapwa mo. Halimbawa, yung kapwa mo mayroong magandang kotse. Diba? Gusto mo ikaw din yung may magandang kotse, ikaw may pinakamagandang kotse. O yung iyong kasama natin sa church, may maganda siyang suggestion sa meeting. Halimbawa, gusto mo ikaw congratulate at ikaw sa iyo hahanga yung mga tao. Gusto mo ikaw din yung may idea. Kaya makikipaglabang ka talaga. Which would cause you to, next, dissension. Magkakaroon ka ng contentious attitude. Lagi kang may kaaway. Lagi kayong magpangbangga. O lagi mo siyang binabangga. Kasi nga, because of your pride, you are envious of him, kaya lagi mo siyang kinakalaban. Okay? Progression po yan sa buhay ng Kristiyano. Kita po natin. And next, magkakaroon na po ng slander. Ano po yung slander? Magsasalita ka ng masama laban sa kanya. Magsasalita ka ng masama laban sa kanya. Kalimitan po, ito ay pailalim. Kung magsabi, hindi alam ng taong kanyang sinisiraan. Ayan po ang slander. Yan po ang chismis. Alam niyo mga kapatid, we are called to lovingly rebuke one another, to restore one another. Kung may nakita po tayong masama o hindi natin nagustuhan laban sa tao yon, kung hindi po natin sa kanya sasabihin, huwag na nating ipagsabi sa kahit na kanino. Pero, kung hindi nyo kaya na sabihin ito sa taong yun, pumunta kayo sa pinagkakatiwalaan yung tao at magkaroon kayo ng kasunduan na kayo'y pareho ay pupunta sa taong yun. Okay? Alam nyo mga kapatid, nangyari na po yan sa ating buhay. Nakita natin kung gaano ka-devastating ang naging resulta niyan. Okay? Slanderous or slander. At kung merong slanderer o merong isang tao because of his pride, siya naging slanderous, kung gano'n ang kanyang ginagawa, alam niyo ang mangyayari? Iisipin niya na yun din ang ginagawa ng tao sa kanya. Kaya meron pong evil suspicion. Malisyoso ng mag-isip. Or, minsan, laging merong mali siya ang ginagawa. Kaya lang naman yan nagbibigay kay pastor kasi meron niyang hihingin na kapalit. Kaya lang naman yan nagpapaklose kasi ganyan yan. Ito po ay mga pangyayari sa buhay po natin
na dulot po ng maling katuruan na pumapasok sa atin. Alam niyo ho ba kung saan, kailan yan unang nangyari? Sa langit po, kay Satan. Ang sabi po ni Satan, I will be just like the most high God. Sabi po sa Ezekiel. So that is pride. Maging kagaya siya ng Panginoon. Dahil siya ay naiinggit sa kung ano ang meron ang Diyos. Kaya gusto niyang umangat pa sa Diyos. Kaya siya tinawag po na rebel, because siya ay nakikipaglaban sa Panginoon. At anong sinabi niya po kay Eva at kay Adan? Totoo ba na sinabi ng Diyos na kung kakainin niyo ang prutas na ito, ay mamamatay kayo? O, totoo ba na, ang sabi ni Satan, totoo ba na bawal niyong kainin ang lahat ng prutas na naandito? Ang sabi niya, hindi po, sabi ni Eva. Pwede namin kainin, wag lang yung isa. Sapagkat pag kinain namin yun, kami ay mamamatay. Sabi ni Satan, hindi totoo yan. Ayaw lang ng Panginoon na mamulat ang inyong mga mata. Ayaw lang ng Panginoon na maging kagaya niyo siya, na marunong. That is slander. Hindi po yun ang gusto ng Panginoon. Ano po? Kaya ang pinakaunang gumawa po niyan, ng listahang yan, ay si Satan. At yan po ang nagiging dulot ng false teaching. Kaya dapat po nating itong iwasan. Kasi together, these products of false teaching will cause division among our church. The very body we are called and commanded to be united under one head. That is our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, protektahan po natin ang unity ng church natin. We are called to flee from these things. Okay? Pag nakakita po tayo, pag merong lumapit sa atin na kapatid, let us rebuke them with love. Kapatid, hindi tama yan. Let's do this thing correctly. Diba? Hindi po, wala po exempted dito. Tayo pong lahat. Mga kapatid, tayong lahat po ay tao lamang. Okay? So let us flee from false teaching. And secondly, let us flee from the love of money. Ang sabi po ng Matthew, you cannot serve two masters at the same time. Flee from the love of money. Alam niyo mga kapatid, hindi po ako dito para magsabi na walang Kristiyanong yumayaman. Hindi po. Ang kayamanan po ay biyaya ng Panginoon. Money is a God-given tool para po magamit natin para sa kanyang kaluwalhatian. Hindi po ibig sabihin na Kristiyano tayo ang nag-iintay na buhay sa atin ay buhay na paghihikaos lamang. Maaari tayong pagpalain ng Panginoon ng kayamanan. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, verse 9, but those who desire to be rich fall into temptation. Dito na po tayo magkakaproblema. If we desire to be rich. Desire, sabi po dito, it conveys the idea of having deliberate intention or desire. It is often used to express strong will or purpose. Alam niyo po yung desire na ito po ay same word ng Hebrew word na delight yourself in the word of God sa Psalm chapter 1 verse 2. But his delight is in the law of the Lord. Kaya lamang supposedly dapat ang delight natin ay patungo sa Panginoon, pero napapalitan ng delight natin o desire sa kayamanan. Kaya nagpapalit po ang object ng desire natin. Ngayon, kung ang hahabulin na po natin, or when our pursuit of money is greater than our pursuit of God, we would find ourselves fallen into the trap. Mga kapatid, the Word of God is warning us, huwag natin pong sambahin ang ating kayamanan, but rather, maging slave natin ang kayamanan.
gawin nating slave ang kayamanan. Alam niyo po, sa paghahanap o sa paghabol sa kayamanan, sa sense po ng pagtatrabaho, marami hong tao ang nagsisinungaling para makakuha sila ng kayamanan. Maraming tao ang naninira ng kanyang kapwa para makuha ang promotion na kanyang hinahanap o kanyang hinahangad. Marami pong tao ang gumagawa ng mga maling bagay para lamang makuha ang perang kanyang hinahangad. Kaya mga kapatid, kung magkakaroon po tayo ng maling pananaw pagdating sa pera, kung ito po ang atin pong hahanapin rather than to be used by God, marami po tayong kasalanang magagawa that would lead us to destruction. Okay. Ngayon, what should we pursue after naman? Okay. Mahalaga po ito. Yung flee ay pagtakas. Ang pursue po ay ito'y paghabol. Ito pong pursue na ito, mga kapatid, ito po ang Greek verb na naglalarawan sa kung anong ginawa ni Pablo nung siya hindi pa nakakilala sa Panginoon. Anong gusto niyang gawin? I-persecute ang mga Kristiyano. At hindi lang basta i-persecute para ipahiya, kung hindi upang sila ay patayin. Practically, humingi pa po si Pablo ng license to kill. Humingi pa siya ng sulat para bigyan siya ng karapatan na pumunta sa iba't ibang lugar upang supilin at ubusin at patayin ang mga Kristiyano bago siya nakakilala sa Panginoon on the road to Damascus. Pero kung di siya nakakilala sa Panginoon, ang gusto niya talaga ay ubusin at puksain ang mga Kristiyano. This is the same verb na ginamit ng Panginoon dito sa kanyang salita when He said, pursue righteousness, godliness, faith, love, steadfastness, and gentleness. Kung papaano gusto ni Apostol Pablo nung unang panahon na maubos o ma-accomplish ang kanyang mission, ganun din po tayo dapat na ating mong maubos, makamtan ng lubusan ang mga godly characters na meron tayo. Sabi po dito, as Christians, we must seek the fullness of the virtues of the Spirit in our lives. So ano ito mga kapatid? Righteousness. Ang righteousness po ay pamumuhay sang-ayon sa standard ng Panginoon. We have to pursue righteousness. Bakit sabi pursue? Kasi po ang pursue o yung tense po nito is present tense. Ibig sabihin, sa habang buhay na meron tayo, kailangan habulin natin ang righteousness. Alam niyo po kung bakit? Kasi hindi po natin makukuha ang perfection. Ang ating i-aim po ay lumago tayo. Lumago tayo sa righteousness o sa pamumuhay sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Okay? Paano ba natin? Halimbawa, naghahanap tayo ng diamante. Naglalakad tayo, ginto, halimbawa ginto. Pumunta tayo sa bundok. Sa bundok daw kasi maraming ginto eh. So sinusuyod mo yung kabundukan. At habang sinusuyod mo yung kabundukan, kumukuha ka ng mga gintong nakikita mo. Pansinin mo, pagkakuha po natin, hindi tayo umuwi agad tapos na. Hindi po sinusuyod natin kasi kumukuha tayo para makarami. Ang point po ay ubusin natin lahat ng ginto sa bundok o mamatay tayong ginagawa ito. Ganyan po ang pursue. Habang buhay, sana tayo ay lumalago sa pagsunod sa katwiran at kalooban po ng Panginoon. Next po is godliness. It refers to our reverence sa Panginoon o yung devotion natin sa Panginoon. Bilang po mga tao, we are devoted creatures. Iba-iba lamang po ang object ng ating devotion. But since we are saved by grace, at tayo po ay iniligtas ng Panginoon mula sa pagsamba po natin sa mga kasalanan at sa mga Diyos-Diyosan at inilipat sa Kanyang pamilya, kailangan po ang ating pong devotion ay para sa Panginoon. Let us grow in devotion
to God. Huwag po nating palampasin ang mga pagkakataon na tayo po sasamba sa Panginoon. And not just godliness, but faith. Alam niyo po ang pananampalataya nakakapagligtas, isang beses lang yan sa buhay ng isang tao. Isang beses niya lang gagawin. Pero kailangan niyang lumago sa kanyang pananampalataya. Ibig sabihin, kailangan niya dumating sa punto na siya ay mas nagtitiwala na sa Panginoon ngayon kaysa kahapon. Yan po ang isang matagumpay na pagsunod o paghabol sa pananampalataya. Next is love. Ang pagmamahal pong ito ay hindi yung eros love o romantic love, hindi po yan filial love o hindi po yan yung brotherly love. Kung hindi po ang klaseng pagmamahal na ito ay pagmamahal na ipinakita ng Diyos sa tao. Nung nakita niya na nangangailangan ng tao at walang ibang makakatulong sa tao kundi ang kanyang sarili. At kusang ibinigay ng Panginoon, ng ating Panginoong Diyos ang kanyang sarili, hindi dahil kaibig-ibig tayo o may magandang bagay na nakita ang Diyos sa atin, kung hindi dahil likas na umiibig ang Panginoon. Let us pursue these things. Magmahalan po tayo mga kapatid. At ipakita po natin ang pagmamahal natin sa mga taong nakapaligid sa atin. Ito po yung atin pong habulin. Love, perseverance. May perseverance from the Greek word which means abiding under. Ibig sabihin po nito ay parang isang kamelyo na may dalang mabigat na dalahin. Pero kahit mabigat ang kanyang dinadala, siya ay nagpapatuloy sa paglakad. Sa ating pong buhay Kristiyano, buhay pananampalataya, kahit bumigat ang sitwasyon ng ating buhay, tayo po ay nagpapatuloy para po sa Panginoon. And lastly is gentleness, meekness, power in control. We are called to be gentle, mga kapatid. Let us pursue these things. At alam niyo po ba mga kapatid, nakita niyo po yan? Basa niyo po ba? Hindi niyo basa. Yan po ay isang pulube. Isang pulube at isang lalaki na namali mo sa kanya. Akala nung lalaki, siya ay undercover na vlogger. Pag gano'n yung, it's a prank, ano po talaga, tutulungan namin kaya. Di ba uso yung gano'n? Natutulong. Kaya itong si lalaki, akala niya, vlogger yung namamali mo sa kanya. Ibinigay niya yung buong sweldo niya. So, sweldo lang niya. Ibinigay niya. Tapos, nag-iintay siya na yung video man lang o may magsabi sa kanya na surprise, meron kaming regalo para sa'yo dahil ginintuan ang puso mo. So, nung malipas ang ilang araw, nung walang nag-reach out sa kanya, hinahanap na niya yung pulubi. Ano yung mga kapatid? Ang atin pong pag-pursue sa Panginoon, hindi po dapat, alam nyo, di ba, kita natin may ibang intensyon yung lalaki. May makukuha. Yan ang gusto niya, may makukuha siya. Ano po, may hidden agenda. But we are called to pursue God faithfully. Kasi kung tayo po ay hahabol sa Espiritu, if we pursue the Spirit, we can effectively flee from sin. It's like hitting two birds with one stone. Alam niyo, nakakatuwa? Kasi it's a habit. Pursuing and fleeing. Habit po yan. Habit can only be destroyed by another habit. So, our bad habits should be destroyed by godly habits. Let us pursue the Spirit. And we can flee from sin. Tayo po'y manalangin. Dear Lord, our Heavenly Father, salamat Panginoon sa pagkakataong ito na ipinagkaloob niyo po sa amin upang kami po'y mahamon ng iyo pong salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, that we would be admonished by your word. Na makita sa buhay po namin na kami po ay tumatakbo palayo sa tawag ng mundong ito, sa tawag ng aming laman, at kami po ay humahabol patungo naman sa bunga ng Espiritu sa aming pong buhay. Kaya Panginoon, ito po'y magagawa lamang po namin sa tulong at biyaya mo sa aming pong buhay.
Tulungan niyo po kami, ang Santong Espiritu po ang siyang gumabay sa amin. Ang salita mo, O Diyos, ang siyang magbigay kaliwanagan sa mga daan na dapat naming tahakin. At ang aming mga kapatiran, ang aming pong mga pastors, ang aming pong mga leaders, ang aming pong mga minamahal na kapatid, ang magsilbi naming kakampi at kaagapay sa pamumuhay ng may kabanalan, pamumuhay na karapat-dapat sa pagkatawag mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya. Purihin ka, O Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon.